Hello, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Saan man sa panig ng mundo. Sa muli, naririto na naman tayo sa ating munting devotion. Yan. Ating pong pagbulay-bulaya ng salita ng Diyos na kapupulutan ng magandang aral sa buhay. Laging isa puso ang salita ng Diyos. Dito lang, si Jesus ang kasama. Ito po ang inyong devotional leader, Sunny De La Peña, na nagsasabing, laging masaya. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit,
Maraming salamat po sa awiting makalangit. Thank you kay Chi at kay Ate. Purihin ng Diyos, sa inyong mga bubuting puso. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay buong pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Kaunawang manguna sa iyong abang lingkod sa oras na ito, Diyos, at nawa ay tubayan mo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig, at nawa ay patuloy na mabago ang kanilang buhay. Pagpalain sila sa mga salita ng Diyos. At ibuhos ang mayamang pagpapalas, ang mga blessings sa kanilang lahat, O Lord Jesus. To God be the glory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Brothers and sisters in Christ, ang ating topic po ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon at ang buhay. The resurrection of our Lord Jesus is very important to us as Christian. Gaya ng ating pagbubulay-bulay ang ating devotion this morning o sa oras na ito. May narinig akong isang komedyante na nagkwento ng isang biro na ikinatawa ko. Sabi niya, sinasabi ng mga tao, hindi mabibili ng pera ang kaligayahan. Ngunit makabibili ito ng jet ski. Nakakita ka na ba ng taong hindi masaya kung siya ay may jet ski? Ako nga hindi pa nakasakay sa jet ski. Nakasakay na ako ng bike, motor, kotse, truck, bulldozer, grader, barko at eroplano. But jet ski, not yet. Nakakatawa. Ngunit alam natin na ang isa pang kasabihan na kadalasang totoo. Ang kasiyahan ay panandalian lamang at ang sakit ay tumatagal panghabang buhay. Ang isang jet ski ay hindi nag-aalis ng sakit ng mundong ito. Pinararanas lang ang nang saglit. Hinihikayat ka ng ating kulturang Kristiyano na tumingin sa loob, na kailangan nating bigyan ng kahulugan ng ating buhay sa pamamagitan ng pagtingin sa salamin at pagtatanong sa ating sarili. Ano ang gusto ko? Ano ang magpapasaya sa akin? Ang mundong ating kinagagalawan ay naghihikayat ng hindi pa nagagawang antas ng pagiging makasarili. As a Christian, what do you want to be? Ngunit binibigyan tayo ni Jesus ng isang pananaw. Sinabi niya sa atin na dapat tayong tumingin sa labas ng ating sarili para sa ating buhay, na magkaroon ng pag-asa, kapayapaan at layunin. Dapat tayong umasa sa Kanya para sa buhay, dahil walang buhay maliban sa Kanya. Sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay ngayon, ay mabubuhay siya. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba dito? Ang ating dalawang talatang nakakabit sa kwento ni Jesus na binuhay si Lazarus mula sa mga patay. Medyo pamilyar ang kwento, ngunit madaling makalimutan ang ilan sa mga detalyeng nakapalibot dito. Sinabi ni Jesus na si Lazarus ay may sakit at malapit nang mamatay. Ngunit hindi siya nagmamadaling pagalingin. Sa halip nang marinig ni Jesus na si Lazaro ay may sakit, siya ay nanatili ng 2 araw sa lugar kung saan siya naroroon. Habang naghihintay siya, namatay si Lazaro. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, si Lazaro ay namatay at alang-alang sa inyo ay nagagalak ako na wala ko roon, upang kayo ay maniwala. Malinaw na sinadya ni Jesus na i-delay ng kaunti ang pagpunta at ipakita na may kapangyarihan siya sa kamatayan. Ito ang isang paunang pagsubok na nagtuturo sa atin
sa sariling muling pagkabuhay ni Jesus. Ngunit si Jesus ay hindi nakarating sa Betania, kung saan inilibing si Lazarus nang ilang araw pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sa magitan ng John 11:25-26, hindi pa binubuhay ni Jesus si Lazarus mula sa mga patay at siya ay dumating sa eksena. Ang mga bersikulo ng 25, 26 ay nangyayari sa gitna ng pakikipag-usap ni Jesus na nagdadalamhating kapatid na babae ni Lazaro, si Marta. Sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, kung narito ka, hindi sana namatay ang aking kapatid." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang iyong kapatid ay muling babangon." Sinabi sa kanya ni Marta, "Alam ko na siya ay muling babangon sa muling pagkabuhay sa huling araw." Bilang tugon sa pahayag na iyon, sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, siya ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Naniniwala ka ba dito? Ang kapangyarihang mga salita ay naglalaman ng kapakapaniwalang paralel. Una, sinabi ni Jesus na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. At ang mga sumusunod na pangungusap ay nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng pagkabuhay muli at buhay. Sino mang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, gayon may mabubuhay siya. Isang pahayag tungkol sa pagkabuhay na magbuli. At ang bawat nabubuhay sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Isang pahayag tungkol sa buhay. Pareho silang nakikitungo sa paniniwala, buhay at kamatayan. At ang tahasang nilinaw ni Jesus ay na walang buhay pagkatapos ng kamatayan na hiwalay kay Jesus. At walang buhay bago ang kamatayan maliban kay Jesus, kay Jesucristo. Brothers and sisters, there's no life after death apart from Christ. The concept of resurrection is central to Christianity. Obviously, today, sa panahon natin ngayon, ang Easter is a tradition, a day spent in reflection upon the resurrection of Jesus Christ. Yung iba nga pumupunta sa hindi mataong lugar upang doon magnilay-nilay at sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, upang maranasan ang mas malapit na relasyon sa Diyos. If there is no resurrection and Christ has not been raised from the dead, then our preaching is useless. Ang sabi nga sa unang Korinto 15:14, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang pananampalataya. 15, kung gayon, lilitaw na kami sinungaling sa nasaksi ng Diyos dahil pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Yung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. So, as much as possible, brothers and sisters, we must focus our faith in God through Jesus Christ our Lord. Happy Easter season, mga kapatid. Hindi pa tapos ang season sa ating lahat. Amen po. Amen. Yan. Brothers and sisters, shout out sa lahat ng mga birthday at anniversary. Yan. Purihin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sa buhay kalakasan naming tinataglay. Lord, aking dinadalangin ng iyong mga anak na
nagdaraos at magdaraos ng karawan mula this Friday hanggang Sunday, O Panginoon. At nawa pagpalain at ingatan sila sa kanilang buhay, bigyan ng maraming buhay, at gawing liwanag at asin ng sanglibutang ito. Gayon din, O Lord, ang mga nagdaraos ng anibersaryo ng kanilang kasal. Patuloy na pagpalain mo sila, ingatan sa kanilang buhay, at magsama pa sila ng maraming taon sa kanilang buhay, O Lord. Aming ding dinadalangin ang kapayapaan sa mundo, nawa ay matigil na ang labanan o gera sa Ukraine at Russia, sa Israel, Hamas, sa Yemen, at sa iba pang panig ng daigdig, O Panginoon. Nawa, Lord, Ikaw ang manguna. Sa aming bansang Pilipinas, patuloy na bigyan mo ng kapayapaan, kasaganahan at katahimikan. Higit sa lahat, maghari sa iyo ang pag-ibig sa lahat ng tao, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Lord Jesus. At nawa, sa munting devotion ito, ay napagpala ang bawat nakikinig, nanunood, O Panginoon. Kaya Ikaw ang magpagaling sa lahat ng may mga karamdaman. In the name of Jesus, in the name of Jesus, pagalingin mo sila, O Lord Jesus. Ano man ang kanilang karamdaman, sakit, nothing is impossible with you, O Lord Jesus. To God be the glory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Yan mga kapatid, natapos na naman ang oras para sa debosyon. Si Jesus ang kasama. Kung kayo po ay napagpala, maaari kayong mag-donate sa ating church. Just see below our bank accounts. Kung kayo po ay nagbigay, ay ipaalam sa opisina upang ma-recognize kayo. Marami pong salamat. Pansamantala tayong magpapaalam at magbabalik tayo sa Friday. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Sunny, na nagsasabing, be happy. Bye! I love you!